po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, God is good. And all the time, siguro po sabihin natin, God is good all the time. And all the time, I can testify. Siguro. Sige po, God is good. And all the time. Okay, sapagkat tayo po ang living testimony ng ating Panginoon, tayo po ang magte-testify kung gaano po siya kabuti sa buhay po natin. At ayun po ang makikita ng taong nakatingin po sa atin. Ngayon po, ay nais ko lang pong, siguro po mali lang yung pagkakatay ko kung meron ako na-invest. Pero ako po ay na-invested master guide ng April 15, 2017. At actually po, nauna po akong graduate sa school bago po ako na-invest. Kasi ako po ay dumaan sa, kung nakikita niyo po itong red na line yard. Kung nakikita niyo po itong red ko na line yard, ako po ay dumaan sa team leadership training. Kaya nakikita niyo po mga nakakulay-pula naming mga pathfinders dyan. Sila po ay dadaan ng team leadership trainings for 4 years. Ayan. Ibig sabihin po, ay 2 years lang po kasi ako dati matagal eh. Kaya naramdaman ko 4 years po ako sa TLT. Kaya sa kanila po pala ay 2 years lang pala silang dadaan. Ako po kasi ay 4 na taon at ako po ang kauna-unahang na-invest as TLT Master Guide sa buong CLC. Sa buong CLC. Kung di po ako nagkakamali. At ngayon po ay nais ko lang pong batiin ang bawat isa po sa atin ng Happy Sabbath. Ito po siya lumalabas sa screen. At ngayon po ay dahil po nagkaroon lang po ng mga changes, ang inyong pong lingkod ay siyempre bilang Master Guide. Once a Master Guide, always a Master Guide. And a Master Guide will be lagi pong handa sa anumang pong mga bagay na ibibigay po sa amin. Ayun po ay nais kong batiin ang bawat isa ang Provident Pathfinder Club ng 18th year anniversary at we have a team of courage to stand anchored in God's promises. At ang ating pong key text ay natagpuan sa Joshua 1:9. At ngayon po ay bago po mag-start ay nais ko namin iparinig sa inyo ang aming Pathfinder Club. Ayan, alam po pong karamihan sa mga Pathfinders, Master Guides, LGT namin ay na-miss na po itong Pathfinder Club namin. Sige po, Master Guides, Master Guide Trainees, Pathfinders, Adventurers, Pathfinder Club, ready, go! Kahit hindi po kami sabay-sabaw. Sabaw-sabaw lang po. Ayan. At least po, di ba? Hindi pa rin po nila nakalimutan. At syempre, sa susunod po, mapu-perfect din po namin yan. At sa susunod po, sasabayan na rin po kami sa Pathfinder Club po namin. Ayan, ngayon po, ay hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Nais ko pong ihatid sa inyo ang isang mensahe po na alam ko po na ito talaga ay purpose ng Panginoon na maparating po sa bawat sa atin. Sa totoo lang po mga kapatid, itong courage to stand ay talagang isa sa mga nakakapag-inspire po sa atin na mensahe, lalo na po sa mga Bible characters sa Bible. At nais ko pong dalhin sa inyo ang kwento ni Pedro. Alam po po ang lahat sa inyo ay kilala na po si Pedro. Tama po? Ayan, si Pedro po ay isa sa mga lingkod ng ating Panginoon na may courage na tumayo at mag-ponder po sa mga pangako ng Panginoon sa kanya. At alam mo po na yung pangako po ng Panginoon kay Pedro ay pangako rin po ng Panginoon para po sa ating lahat. Yan. Ito po ay may pinamagatan na unshackled by divine hands. So, di ba po ready ako? Kapapalit ko lang po ng date. Ayan. Bali, dapat yan po ready tayo. Kaya, siguro po divine time na, sabi na dito talaga makakaabot ang speaker. Pero by God's grace, alam ko na nagpadala siya ng lingkod at alam ko na yung banal na espiritu niya siya pinadala. So, at ang love
gagamitin po ang inyong lingkod. Ipanalangin niyo po ako. Ngunit bago po yun ay nais ko po kayo dalhin sa isang panalangin. Let's pray po. O Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa mga oras po ito. Kayo po ang siyang patuloy na magsalita sa bawat isa sa amin. Ako po, Panginoon, sa aking sarili, walang kakayanan. Ngunit sa pamagitan niyo, alam ko po na kayo po ang magsasalita sa amin. Ito lahat ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko po basahin sa inyo ang nasa Acts 2:41. Sa totoo lang po mga kapatid, itong Acts 2:41, ito po yung panahon na nangaral si Pedro sa mga tao. At isa po sa nakaka-amaze sa kwento niya is ang dami niyo pong nadalang kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. At ganyan po kaya yun po yung tema natin, courage to stand, anchored in God's promises. Even though may mga bagay po na minsan na-ashamed tayo, nahihiya tayo i-share, or yung pananampalataya natin, hindi natin mapanindigan. Pero ito pong si Pedro, ay kapag once na ma-inspire po kayo sa life ni Peter, ay makikita nyo kung kaya ni Pedro, makakaya po rin natin. Sabi po dito sa Acts 2:41, yun nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangagparagdag sa kanila ng araw na yon ay may 3,000 kaluluwa. Ibig sabihin po, lahat daw po ng siniran ni Pedro ng salita ng ating Panginoon, sila daw po ay nagpabautismo. At ilan daw po kaluluwa yung nadala sa paanan ng ating Panginoon? Meron po 3,000 kaluluwa. It means 3,000 souls, mga kapatid. At sinabi po, ilang chapter lang po dumaan, from chapter 2, jump po tayo into chapter 4. Ang sabi po dyan, datapwat marami sa nakarinig ng salita ay nagsisampalataya. At ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. Ibig sabihin po, pag ito plus niyo po yun, ilan na po? 8,000. Ibig sabihin po, mga kapatid, the more na ginagawa ni Pedro yung kalooban ng Panginoon, the more na dumarami po pala yung tumatanggap sa ating Panginoon. Kaya sabi po, the more na ginagawa natin yung gusto ng ating Panginoon, the more na marami po pala tayong madadala sa kanyang paanan. Sabi po dito, God's power and presence produce peace and harmony within the church. Naniniwala po ba kayo na yung kapangyarihan at presensya ng ating Panginoon ay nasa kalagitnaan po natin? Amen. Kasi ano po sabi? Kapag nandito po yung presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon, magkakaroon daw po ng peace and harmony. Ibig sabihin po, pag sinabing harmony sa music, sister yan, ano po ibig sabihin ng harmony? Di ba dapat, maganda sa tenga, nag-harmonize talaga, yung bawat tono ay, ano po tawag doon? Nag-blend, yan. Ganun po ang harmony. Ganun din po sa iglesia, mga kapatid. Hindi lang po sa music ang harmony. Sa iglesia din daw po ay dapat tayo yung mga ginagawa po natin is nag-harmonize po sa kagustuhan ng ating Panginoon. At sinabi po sa Acts 2:42-47, papaikuhin na po natin, at araw-araw sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Sabi po doon, pag
notice natin na yun. Pero dito po talagang ang Panginoon po ang gumagawa sa puso ng tao. Hindi po tayo sa ating sarili. Okay, next po. May tanong po ako, di ba? Bago ko po sabihin tanong ko, lumabas na. Ang tanong ko po, sino po ba yung a man of sorrows? A man of sorrows, acquainted with grief. Sino po yan? Yan, tama po, si Jesus Christ. Sabi po sa Isaiah 53:3, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang tao sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. At gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin kinalagahan siya. Hindi natin kinalagahan. Parang hindi daw po natin binigyan halaga yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Tingnan po, siya'y hinamak at tinakwil ng mga tao. Talagang minsan di po natin alam na minsan isa rin po pala tayo sa naghahamak at nagtatakwil sa ating Panginoon. Hindi lang po sa tao, kundi sa puso po natin. Minsan, dinidisregard na lang po natin siya. Sabi ko dito, if Jesus suffered trials and setbacks in life, we should expect no better treatment ourselves. Ibig sabihin, kung Panginoon nga po dumanas, what more pa po tayo? Diba? Kung ang Panginoon, kinaya niya lahat ng trials nung siya ay nagkatawang tao, what more pa po tayo, mga kapatid? Kaya kung nakikita po natin kung paano po pinag-nagumpayan ng Panginoon yung mga trials na yun, pero alam din po ng Panginoon na mapananagumpayan po natin yung trials natin sa ating sarili. Every person who comes into this world is going to experience troubles and trials. Hindi po tayo exempted, mga kapatid. Those people who live for the Lord are going to have trials too. Yan, tayo po bilang lingkod ng ating Panginoon. Na-experience nyo na po ba na nung bago lang po kayong binyagan, tapos ang dami na agad pinagdaanan. Yung Sabado, yung pagkain, ay, ang dami po, di ba mga kapatid? Pero, di ba, noong umpisa tinitignan natin yan as trials. Maraming mga kamag-anak na talagang pinagtabuyan ka pa kasi ganyan yung religion mo. Pero, naranasan niyo po ba yung mga kapatid? Sino po nakaranas mo? Mga ganong pangyayari sa buhay nila? Na talagang pinagtabuyan or parang sinabihan ng kamag-anak, bakit dyan ka sa simba? Bakit di na lang dito sa atin? Na ganyan. Alam ko po ang bawat sa inyo may sarili-sarili trials na mga ganyan. Kasi ganun po kapag the more na lumalapit ko sa Panginoon, the more din na lumalapit yung kaawit ko yun. Ganun po gumawa ang kaawit. Kaya, ang mas maganda po, the more na ilapit pa natin yung ating sarili sa Panginoon, na ipakita natin sa kaawit na hindi po tayo matitinag basta-basta. Katulad na lang po ng life ni Peter. Mamaya po, darating po tayo sa buhay ni Peter. Ayan po. 1. God's divine power is seen in His peace. Dito na po tayo magsisimula sa buhay ni Pedro. Ano po ba ibig sabihin sa inyo ng unshackled? Unshackled. Di ba pag sinabing shackle, ano po? Ano po yun? Nakakadena. Tama, shackle, nakakadena. Nasa prison, ganyan. Pero pag sabi mong unshackled, nakawala. Sa pagkaka, ano po tawag yung pasas? Posas po wala po. Pasas, yung ano po yun, pagkalit. Posas. Ayan. Ayun po yung unshackled by divine power. Ay, malalaman po natin kung anong ibig sabihin niya. Sabi po sa Acts 12 verse 6, kasi ang ating pong testo ay ikot lang po sa Acts 12 verses 1 to 19. Ayan, at nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes ng gabiring iyon, ay natutulog si Pedro sa gitna ng dalawang kawal. Saan daw po siya natutulog? Sa gitna ng dalawang kawal. Na nga nagagapos ng dalawang tanikala. Ibig sabihin, dalawang tanikala. Tanikala. Ayan, posas. Yung posas tanikala. Tanikala pala. Sa Tagalog. Pasensya na po. Tanikala. At ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangangbabantay ng bilangguan. Ilan po yung bantay niya? Ilan po? Ilan po yung bantay niya? Pero sa pagkakasabi po dyan, ilan po? Dalawa po katabi niya, meron pa po sa pinto. Ibig sabihin, marami po, no?
po, mga kapatid. Dito po na baka po, para may background po yung hindi pa po masyadong, walang background po dun sa life ni Pedro. Bakit po kaya siya ikinulo? Kasi po siya po ay nag-preach. Tama ka ganun po binasa natin umpisa. Di ba po? Ilang libo po yung kaluluwang nadala niya? 3,000 at meron pang 5,000. Eh dahil doon, syempre ayaw ni Herodes ng ganun. Kaya ginawa niya, pinabilanggo niya lahat ng mga Kristiyano. At kabilang na po doon si Pedro na talagang naninindigan na may courage para tumayo sa ating Panginoon. Ayan, God had given Peter peace that passeth understanding. Ibig sabihin po, ang Panginoon po, kahit na nasa bilangguan si Pedro, alam niyo po bang hindi siya natatakot? Parang alam niya kung anong mangyayari sa kanya, pero baliwala lang sa kanya. Tingnan niyo po, talagang peace that passeth understanding. Talagang yung kapayapaan sa puso niya ay kahit sino man ay hindi ko ipapaliwanag. Diyo po. Sabi po dito, God has better plan. He desires to give His children peace. John 14:27, ang kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang ating kapayapaan ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag maglumihanan ng inyong puso ni matakot. Isa po yan sa pangako ng ating Panginoon. Diba sabi sa King, courage to stand anchored in God's promises. Ibig sabihin, ang isa po sa pangako ng ating Panginoon ay huwag maglumihanan ng ating mga puso o ano daw po? Matakot man. Dapat po pala hindi po nangingibabaw yung takot, yung fear. Yung fear na talagang pag yung fear na wala ang Panginoon talagang nakakatakot po, no? Pero yung fear sa Panginoon ay mas maganda po. Ayan. Sabi din po sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Pangako din po ito ng Panginoon. Kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay pinakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ibig sabihin, isa rin po yan sa pangako ng Panginoon, huwag daw po tayo mabalisa. Ngunit, ang sabi po natin Panginoon, idulog lahat natin sa Kanya. Lahat ng ating mga bagay na kinababalisahan ay ibigay natin sa ating Panginoon. Ngayon po, do you have that kind of peace in your heart? Katulad po ng peace na meron po si Pedro. Meron po ba kayo ngayon mga kapatid? Amen! Kasi nasa loob po tayo ng iglesia. Bakit po ba tayo pumunta sa loob ng church? Bakit po ba tayo nagsisimba? Kasi gusto po natin magkaroon ng kapahingahan sa ating Panginoon. Kaya syempre, kung nasa loob po tayo ng iglesia, meron po tayo kapahingahan, kapayapaan kasama ang ating Panginoon. Alam niyo po ba na the three Hebrews had it? Daniel 3:16. Sino po yung tatlong Hebreo na hindi naman na naging Egyptian? Sino po yun? Shadrach, Meshach, and Abednego. And Daniel had it. Daniel and his friends. Job had it too. Yun po. Sabi sa Job 13:15. And you and I can have it too, mga kapatid. Yung peace na meron si Pedro, we can have it too sa ating mga puso. Next po. God's divine power is still in His presence. Paano niyo po masasabi na yung Panginoon, yung presensya ng Panginoon? Paano niyo po masasabi na nandiyan yung presensya ng Panginoon? Sa inyong sarili. Paano niyo po masasabi na, ay, nararamdaman ko yung presensya ng Panginoon? Dahil din po sa kapayapaan na binibigay sa atin, at syempre, ganoon din, kapag you are claiming His promises kasi, nandun na agad yung presence ng Panginoon. Kapag ikaw ay nakaponder sa kasulatan ng ating Panginoon, kung pinangahawakan niyo po yung kanyang mga pangako, yun na po yung halimbawa ng presensya ng ating Panginoon. Sabi po sa Acts 12:7, at narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon. Sabi po dun sa verse 7 na to, nung nasa kulungan po si Pedro, ay tumayo daw po yung anghel ng ating Panginoon kay Pedro. Sabi po ito, the bars, the locks, the cords, and the walls prove to be no barrier to the Lord. He came right in and did as He pleased. He meant to come to Peter and
and nothing was able to stop him. Ang Panginoon, kahit na may dalawang soldier na nakatabi kay Pedro at meron po nakabantay sa pintuan, nakapasok pa rin po ba yung anghel? Nakapasok pa rin po yung anghel. Bali wala po yung bantay ni Pedro sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi ko dito, when we find ourselves in these seasons of despair and trials, we need never fear being there alone. Our Lord promised us that He would ever be with us, and He meant every word and He said. That He said. Ibig sabihin, kung ano po yung sinabi ng ating Panginoon, paninindigan po niya. Tayo lang po naman wala paninindigan sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, pero ang Panginoon, once na sinabi niya, kailangan lang po natin i-pray. At ayun po ay gagawin niya. Sabi po sa 13:5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasiya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan na hindi kita pagkukulangin sa anumang paraan na hindi kita pababayaan. Ibig sabihin po, huwag tayo masyadong mamroblema, di ba, sa lahat ng bagay. Di ba, lagi nga po sinasabi, God will provide. Yan, ang Panginoon naman po provide. Pero syempre, hindi naman po yan babagsak lang sa langit at ilalagay sa table po natin. Hindi po ganun. Syempre, kailangan din po natin gumawa sa ating sarili. Natinuro ninyo sa kanila na ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan po ay halimbawa ng presensya ng ating Panginoon. Ibig sabihin, if you believe na nasa iyo ang Panginoon, nasa puso mo ang Panginoon, ibig sabihin, nandun na po yung kanyang presensya. Kasi, di ba nga po, it's not all about feelings. Hindi kailangan maramdaman mo na, ay, nararamdaman ko yung presensya ng Panginoon na kasama mo ngayon. Hindi po, di ba? It's not all about feelings but a principle. Kung alam mo po sa sarili mo na nasa sayo na yung Panginoon, na lagi mo siyang kasama, yun po yung pangahawakan natin. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Isa po yan sa pangako sa John 14:18. No matter where the path of your life leads you, kung ano po mga daan ng buhay natin, kung saan po tayo dadalhin, you will never go there alone. Hindi po tayo nag-iisa. The Lord will be with you in every trial and along every path. He will never let you down. Talagang ang Panginoon, hindi niya po tayo pababayaan. For 18 years, pathfinders, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Kahit na may times na ups and down yung uusbong lilitaw yung ating pathfinder ring, pero still, tingnan nyo naman po, hindi tayo abot ng 18 years kung hindi po tayo, kung wala tayong courage na tumayo sa ating Panginoon. Yan. Next, third one, God's divine power is seen in His providence. Ayan, yung providence ng ating Panginoon. Napakaganda nga po ng church natin, Providence Church. Kasi lagi nandiyan yung providence ng ating Panginoon. Sabi po sa Acts 12:7-11, at ito na po, paparating na po tayo sa napakagandang part. At umiwanag ang isang ilaw sa silid na tulungan. May liwanag daw, imagine yung mga kapatid. At pinapit si Pedro sa tagiliran. Paano po kayo pinapit? Ginanon? Ayan. Siguro ginanon po. At siya'y ginising. Siya po natutulog. Siyempre ginising. Magbangon kang madali. Sabi ng tinig. At namalaglag ang kanyang mga talikala. Ano ba? Talikala. Ayan, naulog daw po yung mga posas. Ibig sabihin, walang susi. Bigla lang natanggal sa kanyang mga kamay at sinabi sa kanya ng anghel, magbigkis ka at itali mo iyong mga pangyapap. So, niya ang kanyang mga chinelas, sandals, at gayon ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. At siya'y lumabas at sumunod at hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel, kundi ang isip niya ay nakakita siya ng isang pangitain. Para kay Pedro, isang pangitain lang. Siguro kala niya nananaginip lang siya. Pero alam niyo mga kapatid, ano po nangyari? Natanggal yung posas. Nakalabas siya sa pintuan. May bantay po yung pintuan, wala. May bantay, may katabi po siya, wala. Meron. Pero amazing mga kapatid. At ng kanilang maraan,
kanyang sinabi, "Ngayon nalalaman ko sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo." Amazing po gumawa ang Panginoon, mga kapatid. When you find yourself in a prison situation, you need to know that God will move heaven and earth if necessary in order to meet your needs. Diba? Sabi po sa Bible, God will move the mountains. Diba? Talagang kahit mukhang imposible, pero sa Panginoon, nothing is impossible. Talagang, sa tingin nyo, diba, nasa kulungan ka, ang dami mong bantay, tapos bigla kang makawala, na ganun-ganun lang. Talagang napaka-amazing po gumawa ng Panginoon. Kung sa buhay po ni Pedro, si Pedro na po nag-testify, diba, sabi niya, ngayon nalalaman ko sa katotohanan, sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako. Ganun din po ang gagawin ng Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid. Masusugo po siya. Isusugo niya ang kanyang buktong na anak, siyempre, ang Panginoon sa Kristo, para po tayo po ay mga ligtas. Diba po? Ang ating po daan tungo sa Ama ay sa pamamagitan po ni Jesus Christ. At ang kaligtasan ay matatagpuan lang po kanino? Sa ating Panginoon. The fourth one, last but not the least, God's divine power is seen in His purposes. Ibig sabihin, lahat po pala na nangyayari sa buhay po natin ay meron po purpose sa ating Panginoon. Sabi po dito sa Acts 12 to 17, patapusan po tayo, 17 na po, hanggang 19 na po to. At nang siya'y makapagbilay na, ay naparoon siya sa bahay ni Maria, na ina ni Juan, na may pamagat na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nangagkakatipon at nangagsisipanalangin. At nang siya'y tumuktok sa pintuang daan, ay lumabas upang sumagot ang isang dalagang nagngangalang Rode. At nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuwa'y hindi ka binuksan ng pintuan. Sa tuwa'y hindi ka binuksan ng pintuan. Kundi nagtakbo sa loob. Di ba? Alam niyo yung boses ni Pedro, pero hindi niya pinabuksan si Pedro. Anong ginawa niya? Tumakbo lang siya sa loob. Ipinagpigay alam na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan. Parang ano po, no? Parang picture ni Jesus na kumakatok sa pintuan. Datapwag mong tiwala niyang pinatunayan na gayon nga. At, ayun nga, gayon na po. Nilagpasan ko. At kanina sinabi sa kanya, nauulol ka kasi sobrang excited niyang sabihin. Hindi niya alam paano sabihin na parang, alam niyo po yung nauulol na, parang gano'n. Hindi na po alam paano sasabihin. At kanina sinabi na yaoy kanyang anghel. Datapwag na natili si Pedro ng pagtuktok. Right? Yan, kumakatok siya. At nang kanilang buksan ay nakita nila siya at sila'y namangha. Tatapos siya'y nang mahudyatan sila ng kanyang kamay na sila'y tumahimik at sinaysay sa kanila kung paanong inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, ipagbigay alam ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa mga kapatid. At siya'y umalis at nagpasa ibang dako. The Lord used Peter's prison to teach Peter and the member of the church to place their trust in God and to leave the matter in His hands. Ibig sabihin, yung mensahe po pala ng buhay ni Pedro, para po sa atin yan, mga kapatid, para sa kanyang iglesia, na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon at iwan lahat, isurrender lahat, ibigay lahat sa ating Panginoon. Di ba nga po sabi, for our battles, if not, for your battles, it's not yours, but God's. It's God's battle. Hindi po natin yan battle, mga kapatid. This prison experience taught them all that God is greater than our needs and that He is worthy of our faith. Ibig sabihin po na talagang yung experience prison ni Peter ay magiging testimony po sa bawat isa po sa atin na kung si Pedro ay may ganong kakaibang experience na napaka-imposible para sa kanya, pero sa Panginoon ay naging posible. Ganoon din po sa buhay natin na minsan akala natin imposible natin dalhin sa panan ng Panginoon yung mga kamag-anak natin, yung pamilya natin, yung
na yan. Actually, ang pagsubok ay hindi talaga binibigay o di talaga binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kundi, pinahihintulutan niya yung pagsubok na yan para tingnan din. Kasi yung kaaway, di ba? Ganyan ang ginawa ng kaaway kay Job eh. Sabi ng kaaway talagang bibigyan niya ng sakit si Job. At ano sinabi ng Panginoon? Pinahihintulutan niya. Ibig sabihin, ang Panginoon, pinahihintulutan niya yung mga bagay pero hindi po siya yung nagbibigay ng mga bagay na sumusubok sa atin. Minsan, sinasabi natin, Lord, maraming salamat sa binigyan mo ko ng ganitong pagsubok. Actually, hindi naman totally ang Panginoon nagbibigay sa atin ng mga bagay. Kasi gusto nga ng Panginoon, mag-prosper tayo eh. Di ba po? Maging butihan tayo. Pero inaalaw niya yung pagsubok na yan para makita rin po kung gaano po tayo, kung gaano po katiba yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Are you in a prison of sorts today? Are you in a place where you need to see the Lord and demonstrate His divine hands and power in your life? Meron po ba sa buhay ng mga kapatid na talagang nasa binagbuan po kayo ng mga trials, yung mga bagay po na talagang ano po ba tawag doon? Yung mga bagay na talagang nag-challenge sa inyo, yung mga struggle sa buhay nyo, na talagang sinusubok po kayo. Meron po ba kayo sa buhay nyo ngayon? Alam mo pong meron tayo, bawat isa po sa atin. Pero, ang tanong ko po, gusto niyo po ba maramdaman yung katulad ng kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ni Pedro? Yes. Meron din po ba kayong courage na manindigan sa Panginoon? Amen. Talagang kailangan lang po natin na mag-stand at panghawakan yung kanyang mga pangako. Sabi po dito, Acts 1:19, it's a summary of the life of Peter. Unshackled by divine hands, Peter miraculous prison break. In the heart of adversity, when all hope seemed lost and chains of captivity bound him, Peter experienced an extraordinary intervention that defied all odds. The darkness of the prison was no match for the light of divine power. Kahit gaano man po kadilim ang pinagdadaanan niyo sa buhay mga kapatid, basta wala pong hihigit sa liwanag na meron po ang ating Panginoon. Ang kailangan lamang po natin is manindigan sa Kanyang magkaroon ng peace, maniwala sa presensya niya, providence, at yung purpose kung bakit nangyayari po yan sa buhay natin. Kaya, nais ko po ulit dalhin sa inyo ang ating team. Sabi po sa ating team ay courage to stand, anchored in God's promises. Tayo po ay manindigan sa ating Panginoon, whatever trials you may have, basta tayo po ay panghawakan yung mga pangako ng Panginoon. Kahit ano po mga problema yan, ay walang-wala po yan sa ating Panginoon. At nawa po tayo po lahat ay patuloy na manindigan at patuloy na ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Yun po ang ating dala. Maraming salamat po, Master Guy Rebecca, sa isang magandang mensahe. Para po sa ating pagtatapos, tayo po ay tumayo at awitin po natin ang ating team song, Courage to Stand.
Ako ay manalangin. Ang maraming Diyos, makapangyarihan po kayo sa lahat. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe po sa buhay ni Pedro na yung pinarating sa bawat isang po sa amin. At kung kaya mo gumawa ng miracle sa kanyang buhay, hinilig mo, kaya rin pong gumawa ng miracles din po sa buhay namin. Alam ko po na ang bawat isa po sa amin dito ay may mga struggles, may mga pinagdaraanan sa kanilang pamilya, sa trabaho, sa mga personal na battles po ngayon. Ang ganda lang po namin Panginoon na kayo po ang siyang kapagitna sa bawat struggles natin. Alam namin na mas malaki kayo compare sa mga problema na meron kami. Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy na manindigan sa inyo. Na sa amin po paninindigan, ay amin pong ikiling ang inyong mga makaka sa araw-araw ng pamumuhay natin sa mundo ito. Na magkaroon kami ng courage na panindigan ang aming pananampalataya, magkaroon kami ng courage na panindigan po kayo sa aming buhay. Ito po lahat ay aming ginagawa sa inyo sa tanging pangalan ng Jesus. Amen.